Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Ripple co-founder and 87 business executives endorses Harris for president. Ayan, ito na naman yung balita tungkol sa nagaganap na US presidential election sa bansang US kung saan ay ayan, nakikialam na po yung mga Ripple staff. Ayan. Kung saan ay yung co-founder mismo ni Ripple ay at saka 87 na mga business executives ay ini-endorso po nila or parang promote po nila itong si Madam Kamala Harris bilang isang magandang presidente ng bansang US kapag siya ang nanalo. Kaya yan atin pong pag-uusapan kung ano ang kanilang dahilan kung bakit hindi ang dating pangulo na si Donald Trump ang kanilang iniendorso at itong si kasalukuyang Vice President na si Kamala Harris ang kanilang gusto. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po dito ay Ripple Chairman and Co-founder Chris Larsen joins other high-profile businesses leaders to endorse US Vice President Kamala Harris for President. Ayan. Mismong ang Ripple Chairman at saka ang co-founder na si Ginoong Chris Larsen. Mga high-profile business leaders po ang mga yan. Ayan, at ibang mga high-profile business leaders. Ayan, ini-endorso po nila ang US Vice President na si Madam Kamala Harris para siya ang umupo bilang US President. Ayan, CNBC reported today that 88 current and former business executives signed a letter declaring support for Harris. The letter, which was shared with CNBC, shows that Ripple's co-founder was among the executives who endorsed Harris' presidential ambition. Ayan, 88 na mga kasalukuyan na mga former business executives ang pumirma. Kasama na po rito, syempre, ang Ripple co-founder sa mga nagpirma ng support para kay Madam Kamala Harris. Kaya yan, ino-endorso po nila itong si Madam Kamala Harris. Kaya malamang ay makukuha ni Madam Kamala Harris yung mga boto ng buong community ni Ripple or ang XRP Army. Ayan, these business executives believes Harris will strengthen the United States economy and democracy. Furthermore, they claim that the US Vice President will promote a stable business environment, potentially helping American industries thrive. Kaya yan po yung kanilang dahilan. Yung mga executives ni Ripple ay naniniwala po sila na kapag ang nanalo ay si Madam Kamala Harris ay mas lalong lalakas daw po ang ekonomiya at saka democracy ng bansang US. At sabi pa nila rito ay naasahan po nila na ang Vice President na si Madam Kamala Harris ay magpro-promote po siya ng mas magandang business environment na makakatulong sa mga industriya ng mga Amerikano. Ayan, American industries. Besides Larsen, other top business executives who co-signed the letter includes Chairman of Snap Michael Linton, Jeff Lawson of Twilio, Facebook, co-founder Dustin Moskovitz, and others. Ayan, dami pa palang mga top business executives dito na pumirma sa letter na ito na nag-i-endorso kay Madam Kamala Harris. Ayan, kasama na po riyan ang chairman ng Snap na si Michael Linton, si Jeff Lawson ng Twilio, at saka ang co-founder ng Facebook na si Dustin Moskovitz, at syempre marami pang iba na ang hindi binanggit dito. Kaya mukhang ayan, tumatagilid na itong itong dating pangulo na si Donald Trump
kay Madam Kamala Harris. Yan, dati-dati ay mataas po yung posibilidad na ang posibleng manalo ay si Ginoong Donald Trump, pero mukhang ngayon ay tagilid na. Shocking move. Larson's support for Harris might come as a shock to many XRP proponents. For context, Ripple has endured a multi-year securities lawsuit under the current administration, with Harris serving as vice president. Ayan na nga. Ikinagulat po ng marami yung pagsuporta ni Ginoong Larson dito kay Harris, kay Madam Kamala Harris. Kasi alam naman po natin na itong si Madam Kamala Harris ay siya po ang Vice President ng Biden administration. At ayan, sa kanyang pagkakaupo bilang Vice President ay dito po nakaranas ng matinding lawsuit ang Ripple laban kay US SEC. Ayan. Kaya yung iniisip ng iba, dapat kung meron pong magandang pananaw ang Vice President na si Kamala Harris sa mga industriya ng crypto, ay dapat ay pinagtanggol niya noon itong si Ripple or yung ibang mga cryptocurrencies. Yan, nung siya ay bilang Vice President. Yan. Pero wala siyang ginawa. Kaya maraming nagtataka kung bakit ngayon ay biglang sinusuportahan ito ng mga Ripple executives. The SEC versus lawsuit has been ongoing since December 2020, nearly 4 years ago. Despite the court issuing a final judgment, speculation suggests that the SEC might prolong the lawsuit with an appeal. Ayan. Nag-umpisa pa yung kaso nitong nakalipas na taong 2020. Ayan, meron na pong halos 4 na taon. At maski nagkaroon na po ng final judgment, ay mukhang ang US SEC ay mag-aapila na naman para mas humaba ang kaso na ito. Uphold co-founder endorse Harris. Meanwhile, Larson is not the only crypto executive who sees Harris as the best bet for the industry. Last month, Uphold's co-founder JP Thiriot publicly endorsed Harris, the Democratic Party presidential nominee for president. Ayan. Maging yung co-founder ng Uphold, isa na rin po itong malaking crypto exchange sa bansang US, ay ini-endorso po itong si Madam Kamala Harris bilang siya raw yung pinaka-best or pinaka-maganda na uupo bilang US President, na kung saan ay magkakaroon po ng benefit ang industriya ng cryptocurrencies. Thiriot claimed that Harris is suitable for the position, adding that she boasts a better understanding of crypto than her proponent Donald Trump. He said Trump's crypto promises are vague, indicating that they may not yield positive results. Ayan, yan po yung dahilan ni Thiriot dito kung bakit sinasabi niya mas suitable or mas karapat-dapat itong si Madam Kamala Harris na maupo bilang presidente, kasi meron daw po siyang mas magandang understanding or pagkakaunawa pagdating sa mga cryptocurrencies na hindi tulad ni Ginoong Donald Trump. Kasi yung pananaw ni Ginoong Donald Trump ay vague daw yung kanyang mga inilalabas na mga promises or hindi malinaw. Posibleng hindi na rin ito magdudulot ng maganda, ng positibong mga resulta. Kaya yan po yung dahilan kung bakit yung mga matataas na mga top business executives ay mas pinipili nila na iboto o i-endorso itong si Madam Kamala Harris kumpara sa dating Pangulo na si Donald Trump. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.